regressive yung pagtanggal. In other words, mas magbe-benefit talaga yung mayaman kaysa sa mahirap. Although hindi to obvious na fact sa maraming tao kasi I guess yung datos kasi ang hirap ipaliwanag nung datos, kailang and then yung tax system, ipapaliwanag mo rin, etc. So I guess yun yung task sa ating bilang mga analyst, mga ekonomista ng bayan na mas ipaliwanag sa mga tao ng mabuti. Madaling kinakagat yung idea na i-suspend yung excise tax at saka yung iba may suggestion pa na idama yung VAT eh. Kasi nga sabi nila, at least kapag yan ang sinuspend, immediate yung effect, 'di ba? Kasi bababa na agad yung presyo ng mga gasolina at saka diesel sa gasolinahan kumpara dun sa hihintay natin yung ayuda, namuti na yung lahat ng mata natin nung pandemic, hindi tayo nakatanggap ng ayuda. So mas mabuti ng may nakuhang relief kesa wala. Diba? Correct. Ito, Prof. Shelo, meron akong isa pang gustong i-share dito na graph. Yan, okay. So ito naman, pinapakita kung magkano yung pwedeng makuha ng mga iba't ibang grupo sa ating lipunan, yung mga income deciles na pinakita ko kanina. So halimbawa dito sa unang graph, so tanggalin natin yung excise taxes. Okay? So ano yung gain sa bawat household sa buong Pilipinas? At lumalabas na ang pinakamalaking gain in pesos ay doon sa mayaman, syempre, kasi sila nga yung gumagastos doon sa excise tax to begin with, sa diesel at gasolina. Pinakamataas yung consumption So in nila. terms of, yes, so yung in terms of pesos, ay sila Na yung matitipid. pinaka magbe-benefit, yung grupo ng mayaman. So, pero sige, yun yung absolute numbers. Pero what if i-divide natin dun sa kabuang gastos, so income. So, itong blue na to, so tingin tayo dito sa pangalawa at pangatlo, so yung blue bars, medyo magpapantay-pantay. Okay, so bilang porsyento ng kabuang gastos at income. Lalo na kung income. Pero ang pinupunto nga natin dito, what if wag nating tanggalin yung excise tax? So, wag tayong titingin dito sa blue, tingnan natin yung red at orange. So, ang mangyari dito, so imbis na merong tax savings lahat ng grupo sa Pilipinas ay magbabayad pa rin, especially yung mga mayaman ng buwis. Pero ang gagawin natin, ililipat natin doon sa mahihirap so that makikita mo yung red at yung orange. Kung yung red, i-distribute natin doon sa mababang 3 decile. So poorest 30% ng populasyon. At makita natin na di hamak na mas malaki yung pwedeng gains ng mga mahirap na sektor, yung red compared sa blue. Okay? Now, suppose na i-distribute natin doon sa poorest 50%. Ito naman yung orange. So, pinapakita na dihamak yung mga orange na bars, mas malaki pa rin doon sa blue bars bilang porsyento ng spending at income. So, in other words, ay merong scenario kung saan pwede pa nating paigihin or palakihin yung matatanggap ng mahihirap kung wag nating bitawan itong fuel taxes and then i-distribute natin doon sa mahirap. Of course, ang isang common na complaint or comment ay hindi naman maayos yung ayuda system sa Pilipinas, which is true by the way. Maraming inefficiencies, di ba? Pero makahiwalay na issue yun eh. Bagamat merong mga imperfect siya, hindi nun tinatanggal yung fact na regressive pa rin itong pagtanggal ng fuel excise taxes. So, dapat pantay yun. I-keep natin yung excise taxes and then palakasin natin yung ayuda system. Oo. So, immediately, nung nabasa ko siya, so, medyo naguluhan ako, na-confuse ako. So, parang kung isususpend natin yung excise taxes, ano yung logical consequence niyan? Kasi, deficit tayo eh. Lagi naman deficit ang budget natin, At di ba? 18 trillion na po ang current utang ng gobyerno. Utang, 63% of GDP ang total debt. Imbes na bumababa yung, di ba ang target dapat pinabababa yan below 60. Oo. But the past years, yan ay tumataas. So imagine niyo yung sinasabi ng kwento ni Zai. Oo. So, medyo na ako doon, na naguluhan ako doon sa policy recommendation na yun. Kasi parang to me, as someone who's been monitoring the budget and the fiscal program, parang ang logical consequence kasi nun, kung tatapyasin mo yung excise tax, pero nakaprograma na siya para sa 6.8 trillion national budget natin, saan kukuhain ng government yung matatanggal? Logically, uutang tayo. So parang in my head, I was thinking, yun ba yung gusto nating mangyari? Yun ba talaga yung, parang is that the policy direction? Is that the trade-off for suspending the excise taxes that we want to pursue?
Yun yung sa revenue side. Pero kaakibat nung mga panawagan para isuspend ng excess taxes, some people even say suspend rin the VAT. Pero 'di ba, ilang percent ng ng tax revenues yung VAT, 'di ba? Is it tama ba ang alala ko 80, parang ganyan? Malaki as Malaki, di ba? Basta parang percentage mga ng 80 as consumption. percentage of the Yeah. of the total Total tax revenue. revenues of the Mm-mm. government, or yung bahagi ng pondo ng gobyerno na pinapangtustos natin sa national budget bago tayo mangutang. So kung yun yung fiscal response, dalawa lang ang choices natin. Mag-suspend tayo ng excise tax, tataasan natin yung utang natin, or kung hindi natin tataasan yung utang natin, babawasan natin ang national budget. Hindi natin i-implement certain portions of the national budget. Dalawa lang naman yun para mapunan mo yung kakulangan dun sa dun sa fiscal program mo, 'di ba? Pero yun nga, may mga panawagan rin na kailangan rin nating bigyan ng suporta yung mga maraming sektor ng lipunan na apektado ng ng crisis na ito, na pretty much like the COVID-19 pandemic. Pero nung COVID-19 pandemic, I don't recall anyone ever recommending any change in fiscal in fiscal policy. So yung especially yung pagdating sa tax, parang we did not tweak the tax the tax revenues. What we tweaked is the expenditure side, meaning yung budget, saan natin i-reallocate yung budget para mas makaresponde tayo kung saan kinakailangan ng sektor. For example, malawakan talaga yung malawak yung consequence ng ng oil crisis sa unang-una sa transportation, kasi ramdam na ramdam natin yan kasi car-centric yung natin, yung ating transport system. Wala naman tayo masyadong options for active transport para ma-increase yung mobility. And we've been saying this as well since the COVID-19 pandemic, kulang ang transport supply. So parang kahit na mag-suspend tayo ng excise tax, kahit assuming makapagbiyahe ang ating mga PUV drivers, hindi rin talaga sila kikita at hindi rin yun sapat para ayusin yung mobility habang may crisis. All of those things, all of those fiscal responses, may kaakibat na pondo na kailangan. Ang tanong, kung babawasan natin ang kinikita ng gobyerno, paano natin pupunan yung mga bagay na dapat nating ibigay sa government? We cannot just think about the crisis in terms of providing subsidies lamang sa mga let's say PUV drivers, dun sa mga syempre yung mga poorest of the poor na households, kunyari yung mga beneficiaries ng 4-piece, siguro pwedeng madagdagan pwedeng madagdagan kung kinakailangan para lang they can get by, kasi naturally tataas lahat ng presyo ng pagkain. Pero paano yung response pagdating dun sa, for example, things like repatriation? Ilang libong OFWs. Lahat yan, puuwi ng Pilipinas, walang trabaho. Paano natin sila bibigyan ng livelihood? Hindi mo naman pwedeng sabihin, ito lang sektor na to ng lipunan yung tutugunan ng pangangailangan ng ng gobyerno. Paano yung agriculture sector? Paano yung mga mangingisda at magsasaka? Yung mga mangingisda at mga magsasaka, kailangan din nila lang tulong kasi hindi lang naman oil crisis, 'di ba? The oil crisis is worsening, it's becoming a food security crisis na rin kasi 'di ba? Kailangan mo ng oil para mag-manufacture ng fertilizer, and yung fertilizer hindi makadaan sa Strait of Hormuz, o di wala, tataas rin ang presyo. Kailangan ng mga sektor na yon. So, kung ang pagbabatayan natin, titingnan natin yung macro fiscal policy na tinatawag natin, mahirap mag-rely sa isang very specific policy recommendation like suspending the excise tax and the VAT for others, na hindi natin tinitingnan gaano kalaki
yung pondo na kailangan ng gobyerno para respondihan yung krisis. Kasi yung ibang bansa, nagsisimula na sila mag-consolidate ng efforts nila, naghahanda na sila, nag-mobilize na sila, paano nila tutugunan yung pangangailangan ng iba't ibang sektor ng kanilang lipunan. Pero tayo, hindi ko alam. nandun pa lang, nandun Actually, sa yan po discussion yung natin. di ba? Actually, dapat yun yung pinaprioritize ng Congress ngayon. Correct. Hindi yung pag-suspend ng excise taxes. Kasi dapat po, na-identify na yung mga specific interventions na gagawin ng gobyerno. Di-review na nila dapat yung budget. Alin dito yung pwedeng i-delay at i-reallocate natin sa mga specific projects na pwedeng i-pursue. Mamaya po, di-discuss natin din yan. Ano pa yung mga specific projects na pwedeng i-pursue ng gobyerno. Kasi kailangan po ng Congress mag-realign ng budget. Pag hindi nila yan ni-realign, nagdagdag tayo ng gastos, it means increasing the budget, supplemental budget yan. Kailangan pa rin ipakita kung saan kukuha ng revenue pang tustos dyan. So nangangahulugan ba na dadagdagan natin yung utang? So so given na yung fact na may dagdag gastos ang gobyerno ngayong crisis na ito, okay? Ang tanong lang ay, babawasan pa ba natin yung revenue para matustusan itong gagastusan ng gobyerno? Or hayaan natin yung revenue, i-reallocate natin ito for more targeted interventions ngayong crisis para medyo fiscally responsible naman yung mangyari. Kasi ang mangyayari po, if we suspend the fuel tax, tinuloy natin to, mas malaking deficit, ang magbabayad niyan ay future generation. Anong gagawin? Next step. Hindi mo pwedeng ihiwalay kasi yung ano bang strategy dun sa solusyon. So, the management ng supply, hanap ka ng other sources of the same good, but at the same time, you have to look at substitute. Diba? So, kaya kailangan i-accelerate yung transitioning to renewable energy. Kaya ito nga yung nagjo-joke ako madalas, pero seryoso din po talaga ako doon. Yung encouraging the different household na maglagay ng solar panel. Kasi ang reality naman, may iba-ibang capacity, income threshold ang mga iba-ibang household eh. This is the moment na kung saan dapat ini-incentivize ang mga household to install solar panels sa kanilang mga bahay at ayusin yung mekanismo para makapag-feed ng excess solar production sa Meralco network. Na minsan, ang banggit ay umaabot ng 1 taon bago makapag-connect with additional cost. Diba? Sabi ko nga, diba, yan yung, dyan mo ginagamit ang power of the office of the president. Isang tawag lang sa Meralco. Anong problema? Bakit napakatagal mag-connect, mag-feed? Diba? Imagine if you do that. Gusto natin makatipid sa tax o discount sa real property tax if you upgrade ang house mo, mas babamagitan ng pag-install ng mga solar panels na malaking tulong po yan kasi pag once lumala yung crisis na to at nagkaroon na ng brownout, ay at least may kuryente pa rin kayo kapag may solar panel kayo, diba? At the same time, kung may excess production kayo, nakakatulong. And then, so yun lang isang idea sa supply side. Mamaya magdadagdag pa si Zai at saka si JC. So you also have to manage the demand side, diba? Kung tatanggalan natin yung excise tax na tama yung kanina binanggit na it's being imposed to discourage the use of private vehicles. Diba? So, alam naman na natin na pag-usapan na to, na-post na to sa maraming social media na mas efficient ang public transportation. Sa bawat fuel na ginukonsumo natin, mas maraming tao ang natatransport. So, this is the moment na dapat sinusulong na talaga yung modernization ng public transport. Natatawa ko dun sa kasi yung sa emergency solution ng memo ng presidente, meron siyang long-term solution. Yung renewable energy niya long-term. Pwede naman ngayon na eh. yung transition sa electric vehicles, Pasig, bumili na. Diba? Hindi po yan kailangan long-term, pwede yung current. At hindi kailangan subsidized na ayuda sa mga drivers natin. Pwedeng service contracting na ginawa na. Yes. Diba? Because service contracting will help guarantee yung income nila.
para mababayaran nila yung ilo-loan na EV or pwede pang pagaanin yan mas lalo ng gobyerno ngayon. So yun yung mga pagkakagastusan na kailangan ng pondo. Yan, di ba? Yun ang halimbawa ng konkretong Zai, JC, concrete suggestions. Maganda yung sa service contracting kasi it hits two birds with a stone Yeah. na isusustain mo yung livelihood ng mga jeepney drivers and operators pero at the same time you ensure free flow of public transportation. Yes. So yung Manila, I think pinush naman nila yan pero I think it needs to be scaled up So kung merong funds from the national government, yun na nga, yung excise tax, halimbawa, what if yung revenue yan bukod sa ayuda, I-realign. i-download natin for service contracting. Sige, tanggalin natin yung excise tax. Di paano natin masusuportahan yung ganitong klase mga program, di ba? Plus, in-encourage mo pa nga yung use ng private vehicles. Exactly. Kung ganito na may crisis tayo at may challenge tayo sa supply, you want people to transition and use public transportation para mas efficient yung gamit ng kaunting supply na mayroon tayo. But then, nandun po, so alam ko sasabihin naman natin, wala naman tayong public transport so inefficient. That's why we have to use this crisis as a moment to push for yung mga ganitong reforma na dapat matagal na natin ginawa actually. Hindi pa rin nagagawa hanggang ngayon, diba? Oo. Maganda yung very concrete and specific yung policy recommendations ng Move as One Coalition patungkol sa transport. So, yun nga, unang-una yung service contracting which they have been advocating since the COVID-19 pandemic. Kasi nga, it guarantees income for the PUV drivers. Tapos, sa isang side niyan, nadadagdagan, mas madadagdagan, mas may kapasidad na madagdagan yung transport supply, meaning yung mga public utility vehicles na pwedeng asahan at makatulong sa mga commuter. But yung isang gusto ko na sinabi nila is it's already in the 2026 GAA daw. Hindi ko pa natitingnan Pero sabi nila meron ng equity para doon sa mga operators at drivers na magmo-modernize ng kanilang mga mga PUVs. Ang problema na lang daw hindi pa nare-release yung funds para doon. So I agree with their statement dapat i-release na yon ng DOTR is kung kinakailangang palakihin yung allocation na yon para yung mga mag-shift from yung mga luma at mag-modernize, makuha na nila yung equity nila. Kung kayang padagdagan, dagdagan na, wag na nating hintayin yung susunod na national budget kasi anyway, magle-legislate naman yata ng bayanihan. O isama na natin yan doon.